Amen. May energy pa po ba tayo? Amen. Thank you, Brother Lester, sa isang magandang introduction. No? May libre ka sa akin mamaya. At nakakatuwa po no, na bilang kabataan, by the way, magandang hapon po, purihin po ang Panginoon. Bilang kabataan na dito natin piniling ilaan yung oras natin. Sino dito yung mga estudyante pa? Pwede po nating taas yung kamay. Wow, dahil pa pala nag-aaral. Yung mga working na po, libre naman dyan. May mga working na pala tayo ditong professionals. So, nakakatuwa na imbis na magpahinga tayo out of schoolworks, talagang matatapos na yung first semester, di ba? Sana okay yung mga grades natin. Ganon din sa mga senior high, pababa. Nakakatuwa no, na makita ang mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon. At by the way, meron po bang first time dito naka-attend sa isang youth fellowship or youth jubilee, youth revival? Pwede pong taas yung kamay. Bukod po sa inyo, meron pa po ba? Sana po masundan pa. And meron naman po ba ditong mga first time visitor ng isang Bible Baptist Church? Meron po ba? Or lahat always present? Siguro yung iba pong nag-umpisa pa lamang po, lalo po yung mga youth natin, nagtataka, ang gugulo naman ng mga Baptist na to. Ang tagal ng misa. Kasi kung nasanay tayo sa lumang pananampalataya natin, pasok ka lang, makinig ka ng konti, pwede ka nang lumabas. Pero sa Baptist, no, talagang todo yung bigay pagdating sa Panginoon. At kung sino man po yung nag-invite sa atin dito through social media, talagang totoong concern sa inyo yan. Talagang mahal kayo niyan. Kaya makulit minsan yung mga nag-invite sa inyo. And gusto ko lang din po recognize yung naging preacher kanina. Nandito pa po ba si Sir MR? Wala na po. Pero okay. Talagang isang ang tikas niya, isang bold preacher talaga. Minsan talaga may mga ganong preaching tayo na tinatamaan tayo ng salita ng Panginoon. Isang malaking question mark sa atin yun pagka walang tama sa atin yung salita ng Panginoon. Kaya minsan talaga kailangan maging matapang yung preacher natin para ma-challenge tayo through God's Word. And unang-una, salamat sa Panginoon dahil muli po tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama sa pangunguna po siyempre ng Berean Bible Baptist Church of San Ildefonso. At gusto ko pong pasalamatan on behalf of BBC Bulacan, si Pastor Bernard, para muli po tayong i-challenge. Kasama ko, minsan po kasi akala natin yung mga nagpipreach, talagang maayos yung buhay Kristiyano. Pero it's so happy lang po na pagbaba ko dito ngayon, pantay-pantay lang tayong makasalanan sa harap ng Panginoon. Niloob lang talaga ng Panginoon na magbigay ako ng mensahe, syempre ng konting experience para may mapulot tayong aral. And actually, short na story lang, bakit ako yung naging speaker ngayon. Actually po, excited ako nung nalaman ko na may invitation ng Berean. Pero yung excitement ko nahaluan ng kaba eh. Kasi po, sa church namin, sa BBC Bulacan, dalawa po kaming assistant leader ni Brother LJ. Usap kami, verbatim. Brad, sabi ko, ikaw na mag-preach. Una-una, anak ng pastor. Bunsong anak po yan ng pastor namin. Talagang man of God yan. Nakikita natin, parang hindi siya nahihiya kanina, pero very, very introvert yan. And pangatlo, na-promote ko na tuloy, isa pong yung professional din, wala pang asawa. Kaya talagang katulad din natin. At sabi ko, Brad, ikaw na magturo. Kasi mas lamang sa akin pagdating sa gawain ng Panginoon. Ang nangyari po, nag-usap po kami kasama yung youth leader namin. Sayang po, hindi namin siya kasama. Nagkuntsaba po yung dalawa. Ang nangyari po, 2 versus 1, napagbotohan po. Ending, ako po yung naging preacher ngayon. So, isa lamang po yung pakiusap po ngayong hapon. Sana po wag kayong kabahan. Pag kinabahan po kayo, kakabahan na din po ako, kakabahan na po tayo lahat. Kasi first time ko po magtuturo sa other church. First time ko po. At hopefully by God's grace, ma-challenge tayo gamit ng salita ng Panginoon. At huwag po kayong mag-alala. Magiging maiksi lamang po yung preaching ko kasi napansin ko yung oras. Medyo wala na tayo dun sa talagang setup ng program. So di ko napapaikot-ikutin pa. Tama na muna po yung bulahan. If you have your Bible, please open your Bible in our verse team.
Tama maganda talaga meron, bago matapos itong makakabisado natin itong Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6, verse 21. But I will start the reading on verse 20, downward. Say hello, amen pag nakita niyo na po. Ito po yung natin, team verse ngayong hapon. Ako na lang po magbabasa, sundan niyo po ako sa inyong mga mata. Proverbs chapter 6, verse 20. My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Verse 21, bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. Last verse, 22, when thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. Okay lang po ba hilingin natin ng banal na Espiritu ang Panginoon na pangunahan tayo sa isang maiksing panalangin? Okay, let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa hapon na to dahil muli niyo po kami biniyaan ng pagkain, ng salo-salo bilang mga kabataan Panginoon. Salamat sa kaligtasan Panginoon. Humihiram po ako sa inyong Panginoon ngayon ng may kababaang puso, ng inyong katalinuhan, ng kalakasan, para ma-challenge ang bawat isa gamit ang inyong mga salita. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakatuwa po yung preaching kanina. Actually, isa ako sa mga kabataan na na-blessed doon. Kasi nakita ko po yung sarili ko dati nung wala pa ako sa Panginoon. Talagang may mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mga pagsubok, nakakalimutan natin ang Panginoon. Pero mabuti ang Panginoon dahil meron tayong pagkakataon para magbago. At short context lamang po about sa Proverbs chapter 6. Pag binasa po natin yung buong chapter ng Proverbs, kung nabasa po maganda na po. Kung nabasa niyo po natin yan, ang Proverbs chapter 6 po, patungkol po yan unang-una sa pagiging financial responsible. Meron pa po nga dyan about laziness, patungkol sa isang langgam. No? Pero ang focus po natin is yung 20 hanggang 22. Makikita po natin yung context nito. Babalik tayo sa Deuteronomy. Ito po yung maganda sa Bible. Yung mga context, makikita mo rin mismo sa scriptures. Pag binasa yung Deuteronomy, chapter 3 and verse 4, di ko na specify, no? Kunin lang natin yung very context ng Deuteronomy. Yun po yung time ni Moses. Ini-encourage niya itong mga Israelites. By the way, si Moses po ang ginamit ng Panginoon para yung mga Israelites, di ba nag-alipin sila ng mga Egyptians? Ilang years, napakatagal, 430 years. Talagang malaki yung naging tingin nila kay Moses. Hanggang ngayon, malaki yung pagtingin nila kay Moses, itong mga Israelites. And itong si Moses, sina-challenge niya yung mga magulang na pangalagaan yung salita ng Panginoon. May nakalagay doon, kailangan maipasa yung salita ng Panginoon into sons, yung susunod pang mga apo nyo, hanggang sa susunod pang henerasyon. Kailangan mag-transcend yung word doon Kailangan mag-transcend yung salita ng Panginoon from Moses hanggang umabot nga sa time ni Solomon. And ano po yung gusto kong makita natin dito? Pinahalagaan po nila yung salita ng Panginoon dahil unang-una, merong ginawa ang Panginoon sa kanila. Remember yung time ng Passover? Ang daming naligtas na panganay na anak ng Israelites nun. Umalis sila ng Egypt in the wilderness. Pag nagugutom sila, merong manna from heaven. Pag naglalakad sila, hindi nauupod yung yapak nila, yung sapin nila sa paa. Wala pa naman pong habayanas na di natin alam. Pag mainit, may pillar of clouds. Pag malamig, merong pillar of fire. Kaya ganun kalaki yung pasasalamat ng Israelites kay Moses dahil siya yung ginamit ng Panginoon. At ano po yung makikita natin dito sa Proverbs chapter 6 verse 21? Ganun po nila, pinapahalagan yung salita ng Panginoon. Kaya, pinaprioritize po nila ito. Pag binasa po natin sa susunod na verse, paggising nila sa umaga, basahin nila yung scriptures. Bago sila umalis ng bahay, suot nila yung scriptures. Pag uwi nila ng bahay, basahin nila yung scriptures bago matulog. Basahin nila yung scriptures. Makikita rin po natin ito sa time ni Joshua. After ni Moses, sa time naman ni Joshua, Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou meditate therein day and night,
Ganun po nila pinapahalaga ng Panginoon. Now, ang napunto po sa akin na topic is standards on using social media keep you safe. Medyo nahapyawan na po ito kanina ng ating speaker. Pero ano po ba yung role natin bilang kabataan? By the way, sa Bible, no? Hindi po excuse ang kabataan sa paglilingkod sa Panginoon. Sino ba ang mga example niyan? Si David, shepherd boy, from shepherd boy, prepare ng Panginoon maging hari ng Israelites, nagkasala sa Panginoon, pero bumalik sa Panginoon. Sino pa? Timothy. Familiar kayo kay Timothy? From mission ni Paul, no? Kaya nga nakarating sa atin yung gospel. Dati sa mga Hebrews lang, sa mga Jews lang ang salita ng Panginoon, pero nakarating sa ating mga Gentiles. True use din ni Timothy. At ang ating Panginoong Jesucristo, nung nagsakatawang tao siya, hindi naman po siya biglang 22 years old. Naging bata rin po siya. Pag binasa niyo nga po sa Book of Luke, gawing last chapter na yun, lumaki ang Panginoon with wisdom and stature and with favor of God and man. Ang ibig ko sabihin, tayong nandito ngayon, kung inaantok po kayo, pwede pong tiisin muna, kurit-kuritin muna natin kasi alam ko yung oras natin ngayon, siesta time, kakakain. Sarap ng pagkain kanina, pero challenge natin yung sarili natin, wag antokin. Saglit lang po to, don't worry po. Ang sinasabi ko po, tayong mga kabataan, hindi tayo excuse. Lahat tayo accountable pagka tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin. By the way, tinanggap na ba natin si Kristo sa buhay natin? Amen. Praise God. Now, ang topic ko po is all about social media. Panahon natin ngayon, no, talamak na yung gadget. Nung nag-pandemic, ang dami nagpabili ng cellphone, lalo yung mga nag-online classes. Talagang malaya na ang bawat isa na nakakapag-access sa internet. Meron niya akong nakita, meron ako pamangkin, 4 years old pa lang, marunong na mag-cellphone. Pindot-pindot, naglalaro. Meron din naman, meron ako nakita, bata, marunong na may Facebook account na, marunong na mag-messenger, ano pa, IG, TikTok, ano pa yung mga uso, YouTube, mobile games. Siyempre, hindi lang sa kabataan. Meron nga po rin ako nakita no, sa Facebook, live stream. May edad na po mga around 50 years old, nagla-live stream ng Mobile Legends. Ewan kung nadaan sa newsfeed nyo yun. Minsan, nakikita ko nagbablog din yung mga may edad na. Kung titingnan natin, nakakatawa no? Pero on the other hand, ano po yung disadvantage nito? Listen guys, nakakatakot po ngayon. Bakit po kamo? Kasi hindi na nafi-filter. Wala na pong filter yung age bracket. Kung sino yung pwedeng mag-access sa gadget, sino yung pwedeng mag-access sa internet. At sadly to say, hindi lahat ng nasa internet, mabuting halimbawa. Social media, napakaliit na portion lang yan pag usapin ay internet. At hindi lahat ng nasa internet ay maganda. Meron akong testify ko sa inyo, hindi para paninira. Meron akong pamangkin, natutong magbura. English pa. Kakapanood ng YouTube. Ibig ko sabihin, kung may mga magulang dito, maging aware tayo, o tayo bilang magiging magulang in future, huwag nating sanayin yung mga kabataan na puro cellphone yung hawak. Minsan tinatamad tayong makipaglaro sa bata. Pero yung nga, pag sinanay natin sila sa cellphone, may mga napapanood na hindi dapat, natututunan ng mga salita na hindi nila alam kung ano yung gamit at hindi nila alam na masama. At ano pa yung punto ko? Napakahirap po ngayon na mag-stay sa social media. Minsan nasa church ka na. Cellphone pa rin yung hawak mo, naging mannerism. Sabi nga nung katabi ko kanina, naging mannerism na ng mga bata yung pagsi-cellphone kahit nasaan. Alam ko yung mga Baptist, bukod sa sports, pagkain lang yung hilig. Yun lang yung fellowship natin ngayon. Nagiging hadlang na din itong social media para mag-spend tayo ng time sa Panginoon. At meron po ako nabuo na 6 points. Sana matapos natin to, no? Kunin muna natin yung 3 lessons dito sa Proverbs. Number 1 point na makikita natin sa daily lesson life about Proverbs, chapter 6, verse 21. The Bible must be our standard. Tama yung sinasabi ng preacher kanina. Dapat yung Bible, ito yung standard natin. Sabi ko nga kanina, yung social media, focus tayo sa social media, ito po yung topic ko. Scroll ka,
Ako may cellphone po ako, scroll ka lang una. Ako po kasi nagmahilig ako sa basketball. So probably lalabas sa newsfeed ko puro basketball. Sa reels ko, alam niyo po yung reels, Facebook reels? Lahat po may Facebook ba? Scroll ako Facebook reels, uy, basketball. Layup dito, dakdak doon. Maya-maya, mga encouraging naman na speaker, mga nagnenegosyo. Yun po yung hilig ko din eh. Maya-maya, may mga magpa-pop up na. Hindi naman natin sinasadya eh. Pero ganun po yung social media ngayon eh. May magpa-pop up na. Pambihira. Parang sarap panoorin eh. Mamaya may sumasayaw na. Maya-maya, ikaw na yung sumasayaw. Ganun po yung social media ngayon, nakakatakot po, no? Lalo-lalo sa kabataan. Kung hindi tayo sensitive sa mga ganung bagay, nakakatakot. Kaya dapat yung standard natin sa ating social media is the Bible. Sabi nga ng 1 John 2:16, talagang yung mundo natin, pabulok na ng pabulok eh. Papunta na dun sa kasalanan. Tayong mga Kristiyano, hindi naman natin kailangan makipaglaban kay Satanas eh. Nakikita ba natin siya physical? Hindi eh. Kailangan takasan natin itong mga makamundong bagay na to. Sabi diyan, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yan po yung minsan na finifeed sa atin ng social media. Una, lust of the flesh, lust of the eyes. Tingin-tingin ka lang, mamaya yung katawan mo. Kung ano po kasi yung finifeed natin, ito pong mata natin, sabi din ng Bible, ito po yung window ng kaluluwa natin. Kung ano po yung pinifeed natin sa mata natin, yun po yung tatakbo sa utak natin. Remember David, paano siya nagkasala sa Panginoon? Kay Bathsheba. Nasa mataas na, kasi kaharian po yun eh. Nakita niya, una, naliligo. Tapos, inutusan niya yung soldier niya, dali mo si Bathsheba and the rest. Nagkasala na siya sa Panginoon. Sino pa ang mga na-deceive gamit yung lust of the eyes? Si Eve. Kita niya yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Parang ganda sa mata. Na-curious siya, ano kaya lasa na ito? Masarap kaya? Lust of the flesh. Pumasok si Satan, no? 3 words lang. Di ka totoong mamamatay pag kinain mo yan. Magiging parang Diyos ka. Ano pong ibig sabihin? Dito po sa social media, ang dami na pong kasalanan na pwede nating makuha. At ito po yung nakakatakot, yung mga influencers na tinatawag. Alam niyo po yung influencers, mga sikat, madaming following, madaming followers. Recently, ewan ko kung napanood niyo to. Nagiging ano lang po ako specific ah. Meron ako napanood na video, bata siya. Naglalaro sa playground. Tapos, video, may hawak na ice cream yung tatay niya. Ewan ko napanood niyo, nakakatawa no. Sabi niya, anak, ice cream, kain ka. Parang ganun yung context. Pinakain niya yung anak niya. Lumapit naman yung isa. Ewan ko kung pamangkin niya yun o di niya kilala. Sabi niya, gusto mo ice cream? Pabili ka sa mama mo. Nakakatawa. Yung video na yun, umani ng iba't ibang reaksyon yun. Ako po kasi may soft spot po ako sa mga bata. Meron po akong bunsong kapatid. Actually, the Bible itself, tahimik siya sa mga bata. Tayo rin mismo, dapat maging responsible tayo sa mga minors. Kaya nga sabi ko, dapat kung may kapatid tayong bunso, huwag nating hayaang ma-involve, mahatak ng social media. Lalo kung walang provision. Pwede naman mag-cellphone, hindi ko naman po kayo binabawal. Sino ba naman ako para bawalin kayo? Pero wag lang tayo magpapadaya sa kaaway. Isa lang naman din po ang punot dulo nito eh. Mga influencers na yan, ang papangit, sorry for the word, ang papangit po ng contents nila. Puro makamundong bagay. Isa lang po ang pinakapunot dulo niyan. Isa lang po ang lunduan. It's all about money. Sa Facebook po, pwede kasing mag-generate ka ng income dyan eh. Mga ads. Lalo yung mga online sellers, dati nag-online selling din ako eh. Pwede mo siyang gamitin doon. Pero to the point na gamitin mo na siya sa kasamaan para kumita ng pera, may mali dyan. Sabi rin yan sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of what? Alin po? Evil. Talagang tao pag nabulag sa pera, lahat ginagawa niya. Dito pa lang sa puntong number 1 natin, meron ka ng comparison eh. Ano bang pipiliin mo? Yung sinasabi ng Bible? Anong pipiliin mo? The holiness or wickedness? The wisdom na sinasabi ng Bible or yung foolishness?
At sa Panginoon, walang tinatawag na middle. Sabi nga kanina, di ka pwedeng maglingkod sa two masters. Kung gusto mong paglingkuran ng Panginoon, go for it. Bigay mo 100% mo. Sometimes we are opinionated by social media. Sumusunod tayo sa trends. Bakit? Para saan? Di nga natin alam kung ba't sumusunod tayo sa trend minsan. Pero ang Bible, kahit di natin sundin, mananatiling totoo yan. Ganun po ang Bible. Point number 2. Dito pa lang may comparison na tayo, no, kung ano yung sinasabi ng social media kaysa Bible. Point number 2, Bible over social media. Isa pa pong kagandahan ng social media, isa po siyang platform na malaya kang makapag-express ng opinions. Meron nga ngayon parang sa Messenger, notes, ano yung thoughts mo, parang ganun. Meron pa sa Facebook, ano yung gusto mong post, malaya kang nagagawa yun. Pero ngayon, pag tiningnan mo yung social media itself, napakadami dyan false teachings din eh. Meron niya ako nakita sa Facebook. Ewan ko kung saan lugar yon, si Senior Kwan daw. Sabi, uy, bigay niyo sa akin yung mga pinagkakabuhayan niyo, nabalitaan niyo yun. Sa social media, senior, hindi ko nabanggitin, no? Meron naman sa Davao, sinasabi niya, siya na ang Diyos. Kung ilalagay po natin ito sa social media, hindi natin alam yung standards natin, which is Bible. Pwede tayong maakit ng false teachings. Amen, Brad. Ganito yung nangyari sa time ni Paul. 2 Timothy, open natin. 2 Timothy chapter 2, verse 15 to 18. Ang nangyari po dyan, merong mga sinanay si Paul, Philetus, Hymenaeus, talagang alam nila yung doctrine sa una, pero humiwalay sila. Kaya nga sabi dyan sa 2:15, study to show thyself, approve unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Anong ibig sabihin? Kung tayo mismo, hindi tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, nagkataon ang hilig natin sa social media. Possible tayong madiktahan ng mga false teachings. At isa sa mga panlaban natin para hindi tayo madaya, hindi tayo ma-confuse ng kaaway, kailangan talaga natin magbasa ng Bible. Sometimes, no, personally, guilty rin ako dito. Minsan tinatamad ako magbasa ng Bible. Kasi, parang napaprioritize ko pa yung cellphone. Nakalimutan ko na yung laziness pala, yung katamaran, pwede yan mag-lead sa lapses sa standard ng Bible. Anong ibig sabihin? Sometimes, pagising natin sa umaga, hawak agad natin yung cellphone, check mo yung messenger mo, ting, ting. Lalo yung mga merong loved ones na dyan, no? Mas excited ka pang mabasa yung good morning niya. Pero may nakalimutan tayo eh. Mas masarap kayang basahin yung message ng Panginoon. Try to read it sometimes. Una pa natin yung messenger application natin bago yung Bible. This is the very message of God na talagang magbabago ng buhay natin. Better to start it now. Pwede nating umpisahan ngayon. Or kayo pa rin eh. Ganun ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng free will. Mamaya, uuwi tayo. Tayo pa rin naman magde-decide. Susundin ko ba itong sinasabi ng Bible? O hindi? Tayo pa rin eh. Hindi tayo ginawa ng Diyos na parang robot. And sometimes nga, no, mas nainganyo pa tayo na mag-scroll ng todo sa social media. Ang average daw ng Pilipino sa pagsiselfone, ewan ko kung totoo yun, 5 hours per day? O mababa pa yun? Nakakalungkot, no? Samantalang yung Bible, guilty ako dito, hindi ko ini-exclude yung sarili ko. Hindi natin mabuklat minsan, isang verse lang. Ang haba natin gumawa ng rant, lalo pag mag-aaway yung dalawang talagang haba, binabasa mo yan mula umpisa hanggang dulo. Lalo pag yung namin mag-aaway social media, sa comment section, kahit gabihin ka, malaman mo lang yung context. Okay lang sa'yo, pero pag Bible, katamad. Ganun kumilos ang kaaway.
Inaatake niya yung pagiging idle mind natin. Sabi nga ng Bible, no? The idle mind is the workshop of the devil. Pangatlong point, kalahati na tayo. Sabi ko po sa inyo, mabilis lang to. The Bible is sovereign. Third point, the Bible is sovereign. When we say sovereign, ito po ay isang supreme ruler. Agree po ba kayo na supreme ruler ang Bible? Sa panahon natin ngayon, napakaswerte natin. Nabubuhay tayo sa biyaya. Kung magkakaroon tayo ng comparison kung paano natuto sila David, napakagulo na naging buhay ni David. No? Nagkaroon siya ng kasalanan sa Panginoon. Pati yung mga naging anak niya, nahati yung kingdom niya. Ganun mamalo ang Panginoon dati. Ngayon, kahit nagpapatuloy tayo sa kasalanan, gamit yung ating mga cellphone, social media, sabi, by grace na lang, hindi na kita paluin. Lunurin na lang kita ng pagmamahal ko. Ganun ang Panginoon sa atin ngayon eh. Pero hindi nagbago ang Panginoon, hindi nagbago kung paano niya i-deal yung mga tao. Pero sana, ito po yung usong salita na hindi na luma. Huwag sana natin i-taken for granted yung pagmamahal ng Panginoon. Isa sa mga attributes ng Panginoon bilang sovereign God, all-knowing siya. Sometimes, no, alam ko ang mga Baptist talagang pag-usapin ay kasalanan, napakailap niyan, hindi mo mapupulaan yan. Sabi nga nila, walang Baptist na mahilig talaga sa kasalanan. Question mark yun kung ikaw masaya ka sa kasalanan. Baka hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Walang Baptist na nagpapatuloy sa kasalanan. Pero ang nagiging disadvantage, ang nagiging kaibigan alin? Cellphone, pag-uwi sa bahay, uy, nakaiwas ako sa inuman, nakaiwas ako sa barkada, etc. Pag-uwi ng bahay, cellphone. At ang disadvantage ng cellphone, alam niyo po kung ano? Yung privacy na binibigay nito. Minsan, gusto mo mapag-isa ka lang, hawak yung cellphone mo. Kala natin walang nakakakita sa atin. Pag binasa natin yung Proverbs chapter 15, verse 3, lahat nakikita ng Panginoon. Ano pong punto ko? Sometimes, ginagamit natin itong social media sa maling paraan. Alam niyo po yung, ngayon test niyo yung mga sarili niyo, hindi ko alam kung kayo to o hindi. Merong mga tao, dalawa yung social media niyan. Tama? Merong isang Facebook, pang public, pang school works, pang magulang. Nakakatawa, no? Merong isang account yan, dami account, anonymous. Yun po yung delikado sa social media eh. Anonymous, hindi alam. Ito yung panchat niya dun sa mga tropa. Uy, tropa. Dun niya na-express yung sarili niya. Minsan ang tao ganun. Yes, makakapandaya tayo ng tao. Lalo, ang daming scammer ngayon. No? Kaya nga nagsulputan yung scammer. Kala mo, babae ka chat mo, I love you ka pa. Lalaki pala, ang daming scam niyan. Anong punto ko? Christian, ginagamit sa kasamaan yung social media. Questionable sa atin yan. Anonymous, di nyo ba alam na ang Panginoon, all-knowing yan? He knows our deepest thoughts. Sabi yan sa Psalm 139. Mag-cite akong reference, basahin nyo pag-uwi nyo, hindi ko nabasahin. Psalm 139. Pati nga yung bilang ng book natin, alam niya eh. Matthew chapter 10, pag binasa nyo, sa akin madali, manipis na yung buhok ko. Anong punto ko lahat? Alam ng Panginoon. Our deepest words, our deepest needs, our deepest wants, our deepest desire, our deepest motives kung bakit tayo nandito. Our weakness, our frailties. Napakaraming alam ng Panginoon na hindi natin matatago sa Kanya. As it appointed to man once to die, after that is judgment. Ready na kaya tayo humarap sa Panginoon? Kala natin nakatakas tayo sa pandaraya bilang anonymous. Paano pag pinakita na sa atin ng Panginoon? Eto ka kala mo hindi ka walang nakakita sa'yo dahil anonymous ka. Eto ka ito yung ginawa mo. Alam niyo ba yung term na incognito sa mga lalaki? Kala mo hindi yan nakikita ng Panginoon. Mabait lang ang Panginoon. Talagang yung grace niya ngayon nabuhos ng todo. Pero dadating ang time na matatapos yung grace. Babalik ang Panginoon, sabi ng Bible. Kukunin niya sa Kanya. Paano kung makita ka ng Panginoon, hawak-hawak mo pa rin yung kasalanan na yan? Hindi ko sinasabing kayo lang. Ako din, challenge sa akin yan. Ganun ang Bible. Kaya ang sinasabi ko, maniwala ko o hindi, the Bible is sovereign.
Minsan kasi sabi natin, paniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng Bible. Hindi totoo. Hindi naman sa hindi totoo. Opinion ko doon, paniwalaan mo o hindi yung sinasabi ng Bible, mananatiling totoo yun. This world will pass away, but my words are not. Sabi rin ng Bible yan. At ito yung pinakamagandang attributes ng Panginoon. Alam niya kung sino sa kanya eh. Nabasa niyo na po ba yung John chapter 10? Verse 14, doon lang tayo. Sabi sa John chapter 10, verse 14, I am the good shepherd and know my sheep, and I'm known of mine. Ibig ko sabihin, kilala niya kung sino yung tunay niyang anak. Kaya walang anonymous sa Panginoon eh. Ang premise niya sa Panginoon, ang premise ng Panginoon sa atin, babalik siya someday. Di natin alam, no? Kasi kung tanungin natin si Pastor Bernard, kung sinabi na rin nung bata pa siguro si Pastor Bernard, sinasabi na sa kanya, malapit na bumalik ang Panginoon. What more sa atin ngayon? Mas malapit na talaga tayo dun sa sinasabi ng pagbabalik ng Panginoon. Nandiyan na yung gera sa Israel. Tama po yung preacher kanina, no? And ano po yung conclusion na itong Proverbs chapter 6, verse 21? Sa panahon talaga natin ngayon, maganda na yung standards natin is all about Bible. Bible over social media, and the Bible, alam natin ang Bible sovereign. Gaya nga nasabi ko kanina, mamaya, pag uwi natin, tayo pa rin yung magde-decide kung maniniwala tayo sa Bible. Until such time na bumalik na ang Panginoon. Alam niyo po ba kung kailan babalik ang Panginoon? Wala eh. Yun yung nakakatakot sa atin bilang mga tao. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. At hindi natin hawak ang future. So, this time, lagay natin yung encouragement sa bagay na yun. Naniniwala ba kayong babalik ang Panginoon? Sabihin nyo nga, babalik ang Panginoon. Manifesting daw ang tawag dyan. Eh. By the way, congrats din dun sa isang kapatid ko. No? Engineer na siya ngayon. Una, kaya mahalaga sinasabi natin yung Word of God. Eh. Manifesting yan. Kung babalik ang Panginoon, naniniwala ka, sabihin mo. Walang masama dyan. Kung meron kayong mga Bible, buksan natin ito. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Dito natin kunin yung huling 3 points natin. By the way, the short context of Thessalonians, isa po yan sa writing ni Paul. And mababasa nyo po yung backstory niyan sa Acts chapter 17. Isa po siyang mission ni Paul and Silas. Talagang ang Thessalonica, isa siyang modelong church. Nakakilala ang Panginoon noon, nakakilala ang mga tao noon sa Panginoon, kahit may persecution. Under kasi sila noon ng Roman Empire, kay Caesar. Tama? Kahit may persecution, sige, maglingkod pa rin kami sa inyo. Isang modelong church po ang Thessalonica noon. And, nakalagay dyan, Brad, pwede pa open sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And nakalagay dyan, and the very God of peace, sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yan po yung panalangin ni Paul, eh, no? Doon pa man, prayer na ni Paul yan sa Thessalonica. Ano po yung makikita natin? Ano po yung makukuha nating lesson dito? From the people of Thessalonians. The people of Thessalonica. Kung kanina yung topic natin is all about safety, paano tayo makaiwas sa kasalanan, gamit yung social media. Pero kung isipin natin, patungkol lang ba sa kasalanan ng social media? Feeling ko hindi eh. Ginawa siyang available ng Panginoon para maging bridge, para maging tulay po. Agree po ba kayo? Minsan tinatamad tayo mag-soul winning. Gawin ko example. Ayaw mong pumunta dun sa Bustos para mag-encourage ng brethren. Chat mo lang, pwede na, no? Tulay yan eh. From Bustos, sa Birian, nakakapag-message ka ng ganun kabilis. Isa yun sa ginawang advantage sa atin bilang Christians ngayon. Kaya ginawa siyang available ng Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Pwede din naman natin i-maximize ang social media eh. Para sa Christian life, holiness of life. And ito nga yung 3 punto natin ngayon. Number 1, tandaan natin na ang social media isa tong bridge, isa tong tulay para ma-maximize yung pag-soul win natin. Number 1 point. 3 H. Yung kanina, 3 S kung mapapansin niyo po kanina. Number 1, utilize your social media
with holiness. Number 1 point, utilize your social media with holiness. Sino dito may Facebook? Pwede pataas kamay? Amen sa inyong participation. Alam niyo ba yung mga Facebook account natin, may mga stalker tayo minsan. Sino dito yung mga talagang lumaki na sa church? Makikita niyo siguro yung mga Facebook nila. Ang laman, puro word of God, mga activities ng church. Sino naman kaya dito yung, meron namang ibang Christian, pag in-stalk mo yung Facebook, anime yung profile picture, ano pa, hindi ko po minamasama, wag niyo po akong anuhin. Anong ibig sabihin? Yung social media natin, isa rin itong testimony. Maniniwala ka bang Kristiyano ako? Pag in-stalk mo yung Facebook ko, puro inuman, puro kanta ni Flo G, puro kanta ni ganito, ganyan. I think hindi siya convincing pag nakita yung, hindi convincing na man of God ako pag nakita nyo, ganun yung Facebook ko. Malaking factor din to para maka-influence tayo. Kung may influencer ng kasamaan, pwede din naman tayo mag-influence. No? Actually, nababless ako sa isang member ng Berean. Hindi ko siya kilala personally. Pero kilala niyo po si Ma'am Ibon Reyes Castillo. Alam, nakakatuwa yun. Friend ko pala siya sa Facebook. Di ko alam na taga Berean siya. Nandito po siya ngayon. Wala. Kapag-usapan natin siya. Hindi, biro lang. Then nabibless ako doon. Actually, nakikita ko yung Facebook shares niya. Talagang puro word of God. Isipin nyo, simpleng bagay Mag-share ka lang ng word of God. Pasalamatan mo, Panginoon, kahit nahirapan ka. Ganun sa Thessalonians no? Wala pa namang Facebook noon, pero sabi dyan sa 1 Thessalonians, himayin natin, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Tataas ka lang ng konti, Brad. Brad, thank you sa yung keep on, Brad. Sabi, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pwede naman tayong makapag-encourage kahit tayo nahihiya. Hindi ikaw yung type ng person na magaling sa soul winning. Meron bang ganun, magaling soul winning? Simpleng sharing ng post. Maximize natin social media natin. Pasalamat ko sa Panginoon. Lord, salamat. Nakapasa ako ng board exam kahit mahirap. Nakaka-encourage yun. Kaya nga nababasa ko yung mga post ni Ma'am Yvonne. Try to think of it. Kayo pa rin yung masusunod, mga ma'am, mga sir. Pag-uwi nyo mamaya kung paano nyo utilize yung social media nyo. And, ganun yung nangyari sa Thessalonians. Kahit mahirap, sige. Instead na maggalit ako sa nagpa-persecute sa akin, spread ako ng love. Pasalamat ako sa Panginoon. In that moment, nakaka-encourage sila ng ibang brethren. At hindi naman po natin gagawin ito para mamlastic. Yung iba naman kasi obvious na plastic. Sorry for the word. Yung iba makikita mo, thanks God, nanalo ako sa sabong. Contradicting. May question mark. Hindi po against sa mga bagay na huwag niyo po akong batikusin. Sorry po. And meron kasing nahalata mong wala sa godly standards. Yung iba naman, thanks God, tapos napakadaming emoji. Kumbaga, nawawala yung pinaka-essence ng message mo about God. Second point, after natin i-maximize yung social media, utilize. Second point, our respond to hostility. Yung hostility, parang pag sinearch mo yan sa Google, ayun po yung maganda ngayon, no? Pwede mo i-Google yung mga words kung di natin masyadong alam. Hostility, parang negative word siya. Our response to hostility is love and generosity. Our response to hostility is love and generosity. Ito po yung nangyari din sa lugar ng Thessalonians. Kahit ayaw sa kanila ng mga tao, dahil mas mahal nila yung si King Caesar, mas mahal nila yung mga Roman gods, Aphrodite, Zeus. Kasi ganun po yung dati. Kahit inaaway yung mga Christians noon, talagang ang respond nila, love and generosity. How about us? Sa ating social media. Ano pa yung isang power ng social media? Meron kang friend, ayaw mo. Unfriend kita, ang pangit ng mga postings mo. Ganun ba dapat ang Christian? Meron kang ka-comment section, sa comment section, pasimuno ko pa ng argumento doon. Nakikipag-away ka pa. Minsan talaga, hindi natin mapipilis lahat ng tao sa posting natin.
Pero wag tayo mag-compromise. Mag-stand tayo sa sinasabi ng Bible. Ano pong punto ko? Minsan, no, nagagamit natin talaga siya sa maling paraan. Meron kang kausap, di mo gusto, block na lang kita, nakakainis. Hindi pwede yung ganun sa harap ng Panginoon. Ang Panginoon, ang daming beses. Ang daming dahilan ng Panginoon para tayo ipadala sa impyerno. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya gumawa ng kaligtasan natin. Appreciate it, brother. Huwag mo i-take for granted ang pagmamahal ng Panginoon. Sa social media, may nakikita ako, no, simple lang. Simpleng posting lang. In-angry post lang yung post mo. Block ko na yan, unfriend ko na yan. Minsan balat sibuyas tayo sa social media eh. Hindi po ganun. Saan pa siya applicable? Yung mga hostile na person, yung mga malakas mang-away. Sa mobile games, sino naglalaro dito ng Mobile Legends? Ako, personally, naglalaro ko nun pagka wala akong magawa dati. Pero ngayon, tinigil ko na doon. Sa Mobile Legends, alam niyo ba yung term na trash talk? Sa Mobile Legends ngayon, no, kahit simpleng laro lang yan, pero yung trash talk mo, dinadamay mo na, pati yung magulang, wala ka ng patawad eh. Ganun ba yung mabuting Kristiyano? Question mark sa atin yun. Focus tayo sa social media, no, kung mapapansin yung example ko. And, ayaw ng Panginoon sa mga ganung bagay. And pangatlong point, sabi nga din niya, no, bago tayo tumalon sa pangatlong point, 1 Thessalonians chapter 5, verse 20. Despise not sayings. Tama ba? Sorry po. Minsan alam na natin yung totoo eh. Pero tayo pa mismo yung nagde-decide, ano ba sinasabi ng Bible na yan? Awayin ko pa rin to, wala akong pakialam sa Bible. Ako yung masusunod. And third point, tell them about our future hope. Ano ba yung future hope natin bilang Christians? Anyone? Sabi ko kanina, babalik ang Panginoon. Yun yung pinaka-future hope natin. Ito yung pangatlong H. Nasabi mo na, kailan lang tayo malakas mag-PM? Pag meron tayong nagustuhang bilhin, PM ko na yan. PM sir. Comment tayo sa how much? Ito yung tanong. Na-PM mo na ba yung kaibigan mo, magulang mo? Sa ating future hope. Alam na ba nila na may Jesus Christ? Challenge sa atin itong lahat. Kaya hindi pa punong-puno to. Malamang ito yung mga kapatid natin, literal, na malayo pa sa Panginoon. Naniniwala ba kayo sa langit at impyerno? Ako din eh. Lahat tayo. Papayag ba kayo na tayo lang mapupunta sa langit? PM mo na. Yun yung word ngayon eh. PM mo na. PM mo na yung mama mo. PM ko na yung papa ko. PM mo na yung mga mahal mo sa buhay. Isa itong gamit ng social media. Alam yatang PM ngayon, sa inasal lang eh. PM1. Minsan nakakatawa, no? Pero hindi natin kasi alam kung kailan babalik ang Panginoon. Nagamit mo na ba yung social media na yan once? Para sa mga magulang mo. Para sa mga kaibigan mo. Kaaway mo. Minsan napakadamot din natin. Naging kaaway mo lang saglit, pinagdadamot mo na sa kanya yung Word of God. Hindi po ganun eh. And ano po yung conclusion? Sakto yung oras natin. Conclusion. The people in Thessalonica, the Thessalonians itself, are also us. Tayo din to eh. We need to walk with holiness. Yes, mahirap. We need to spread the love of God while walking with holiness. And we must have the future hope sa pagbabalik ng Panginoon. Panigurado lahat tayo mamamatay. Lahat tayo darating sa punto ng kamatayan. Kilala na, ito siguro yung araw din na maganda para magbalik tanaw tayo. Kailan ba talaga natin nakilala ang Panginoon? Pag bumalik ba siya, aabutan niya ba tayong blameless? O hawak-hawak mo pa din yung cellphone mo? Nag-rapture na, no? TikTok ka pa din.
Hindi ako marunong sumayaw, sorry. Hawak-hawak mo yung cellphone mo, nanonood ka pa rin ng mga bagay na hindi ka harapat dapat sa harap ng Panginoon. Alam niyo na yung tinutukoy ko. May mga bagay na hindi natin alam, pero ang Panginoon lang ang nakakaalam. Gaya ng example ko kanina sa ating pagtatapos, ang social media, yan yung bridge. Yan yung tulay para madali tayong makapag-soul win. Pero yan din yung tulay na pwedeng magdala sa atin sa kasalanan. Pwedeng maging tulay na kapag pabalik-balik natin sa kasalanan, pwedeng bumagsak, mahulog tayo po ulit-ulit sa kapahamakan. So, tandaan natin, as a Christian, we need to walk with holiness, spread the love of God, and be patient. Have patience in the future hope unto the coming of our Lord Jesus Christ. Tayo po yung manalangin. By the way, ang title po ng message natin ngayon, Help me, O Lord. Help me, O Lord, in this world of sin. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa muli niyo pong pag-encourage na sa amin ang inyong God's Word, Panginoon. At salamat po sa biyaya ng kaligtasan, Panginoon. At ganoon din po, prayer ko po yung mga susunod pang activities, Panginoon. Patuloy niyo po kami encourage gamit yung mga programs na ito, Panginoon. Salamat sa mga brethren ko na ito na nagpapatuloy sa inyong gawain, Panginoon. At salamat sa iba't ibang blessings na natanggap namin ngayong araw. At sa aming mga pag-uwi mamaya, Panginoon, ingatan niyo po kami. At sa susunod na tagapagsalita, Panginoon, bigyan niyo po siya ng wisdom and encourage para ibigay ang message na galing sa inyo, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang at kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.